Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin at komentuhan po natin ito pong pahayag ng ating Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Dito po, real talk po, talagang totoo po ang sinasabi ng Vice President tungkol po rito sa tinatawag niya na garbage in, garbage out. Mga kababayan, wag na raw po ito paniniwalaan at pakikinggan. Kaya nga po ang ating bansa ay napakasama na nangyayari at hindi na kinikilala ang ating bansa at hindi na nilirespeto ang ating bansa sa ibang bansa dahil po sa mga ganitong klase raw po na nasa pamahalaan. Katulad po yata ng kanyang amo. Hindi po ba? Sanay na sanay pong magsinungaling umano sa taong bayan. Ito po, pakinggan po natin ang Vice President at komentuhan po natin. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Yan po mga tambay. Kaya lang po Vice President, siya po ang laman lagi ng mainstream media. Hindi po ba? Lagi po siyang pinapansin ng mainstream media. Ito pong tinatawag nyo garbage in, garbage out. Lagi pong laman ng mainstream media. Hindi po ba? At ito po mga tambay, paano po nasabi ng Vice President na talagang itong si garbage in, garbage out na tinatawag niya na si Claire Castro ay talagang grabe po ang ginagawang kahihiyan. Kahihiyan at kasinungalingan umano sa ating bansa. At siyempre po sa buong mundo na nakikinig sa kanila at nagmamasid sa ating bansa. Ito po mga tambay, pakinggan po natin katulad po nitong pinahayag niya tungkol po sa korupsyon. Kaya nga po ang ating bansa, mga kabayan, ay ayaw na pong puntahan ng mga investor dahil po bagsak dahil sa korupsyon nila. Pero ang sinisisi, hindi po sila ang sinisisi. Ang sinisisi yung nakaraan pa. Ganito po magsinungaling. Pakinggan po natin. Balikan ko lang yung corruption. Palace reaction na lang po sa improved standing ng Philippines sa Corruption Perception Index. From 114, 120 na po tayo out of 182 countries. Expected po yan dahil binuksan po ng Pangulo ang issue tungkol sa korupsyon. So, kung binuksan ng Pangulo ang korupsyon, magkakaroon ng pag-iimbestiga at ito po ang ninais ng Pangulo, maimbestigahan. So, nagkaroon ng imbestiga na open ang mga natatago noon. Kaya nililinis po ng Pangulo ang nangyari noong nakaraan. Lahat ng dumi noong nakaraan, nililinis ngayon. So, expected po talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. At sa paglilinis pong ito, makikita po nila ang pagbabago para mas makita nila na pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Ma'am, yung sinabi niyong nakaraan, on whose tenure? Kanino pong president? Sa lahat na nakaraan. Wala pong particular. Kung meron po kayo naiisip na partikular, malamang ay pareho po tayo na naiisip. Balikan ko lang yung corruption. Nakita niyo po mga tambay, yung corruption daw po na systematic at sindikatong korupsyon na natuklasan po ng taong bayan, lalong-lalo po yung mga proyekto ng flood control nila na napakarami pong Pilipinong namatay, ay hindi po yan totoo. Dahil wala pong korupsyon sa panahon po nila. Ang korupsyon po na nililinis ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate ay yung mga nakaraang presidente pa. At yung naiisip daw po niya ay parehas din daw po na naiisip nung nagtatanong na reporter. Parehas sila naisip. Sino po? Sino po ba lagi nila binabanatan?
ganyan po magsinungaling at maglihis ng issue para lang po sabihin na sila'y malinis. Sanay na sanay po silang gaguhin at gawin tanga at budulin ng mga Pilipino. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, anong klaseng tagapagsalita ito ng palasyo? Ang korupsyon, alam ng buong mundo, kaya nga po bagsak ang index natin sa mga nagsuri ang ating bansa ay ayaw ng puntahan ng mga mamumuhunan, mga malalaking investor dahil ang bansa natin ay talamak ang korupsyon. Pero pag nagsalita po ang tagapagsalita, nakita nyo naman po, lagi pong may sinisisi. Yung ginagawa pong kapalpakan at pagnanakaw ng administrasyon nila umano ay kailangan pong i-divert at isisi sa ibang administrasyon. Ang tanong, saan po napunta yung pera na trilyon at bilyon na issue ng korupsyon ngayon? At hinahabol pa nga si Saldico. At may nakulong pa na mga contractors. Saan napunta yon? At kaninong panahon yon? Kaninong panahon yon? Panahon ba ni dating Pangulong Duterte ang mga sangkot, systematic, bilyon-bilyong mga insertion? Katulad ni Risa Hontiveros, may insertion na hindi bababa sa 3 billion. Panahon po ba ni dating Pangulong Duterte yon? At pati yung kay Bong Revilla na pinakulong nila, panahon pa rin ba ni dating Pangulong Duterte yon? At si Saldico, na aso at tuta nila, panahon pa rin ba ni dating Pangulong Duterte yon? Yung ginawa na nilang wanted, puganti na, ayon sa Sandigan Bayan. Nakita nyo po, itong tao na ito. Kaya po ang Vice President, tamang-tama po sinasabi ng Vice President dito kay Claire Castro, mga kababayan, hindi na dapat painggan at paniwalaan at pansinin ang taong ito. Hindi po ba? Kaya nga lang natin kinukomentuhan, mga kababayan, dahil puro kasinungalingan umano ang mga pinagsasabi nito. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang komento po natin sa sinabi po ng ating Vice President. 100% tama ang sinabi ng Vice President. Ito pong si Claire Castro na tinatawag niya ay hindi na po katiwa-tiwala at wala na pong kredibilidad sa mga Pilipino. At pati po sa mga banyaga dahil sumasalamin po itong tao na ito sa sinasabi pong huwag nang paniwalaan dahil ubod ng sinungaling umano ng taong ito yata, mga kababayan. Ayan po, kaya nga tinatawag na maraming bansag yan. May bansag pa na reyna ng mga fake news umano. Di po ba? At napakakapal daw po ng pagmumuka. Umano! At sanay na sanay daw po kumain din ng suka. Umano. Dahil yung panahon na hindi sa Yusek, ay nakikita niya po ang ginagawang korupsyon ng administrasyon ng binagawang Pilipinas. Nakikita niya yung korupsyon. Pero nung siya po ay naging Yusek, wala na po siyang nakitang korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kababayan, yan po ang nagagawa, mga kababayan, pagkasilaw ka umano sa pera at pakinabang. At alam din po natin na ito po ay ikinakanta po ni Ka Eric. Yan daw po ay wala sa kanan. Yan daw po ayo kay Ka Eric ay nasa kakaliwa raw po yan. Nasa kaliwa. Totoo kaya ang sinasabi ni Ka Eric? Wala siya sa kanan. Siya ay nasa kakaliwa. Mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang banat at komento ng ating Vice President dito po sa wag ng paniwalaan. At wala na pong kredibilidad. At wag na raw pong pakinggan. Mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, Vice President. At sana lagi po kayo maingatan. Dasal po namin na kayo po ay mailigtas sa kapahamakan at maingatan po pati po ang inyong buong sambayanan
at ang pamilya Duterte na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at maingatan po at sana po makalabas na po siya sa lalong mabilis. Isama po natin sa ating mga dasal na sila po'y maingatan. At thank you rin po sa mga nagusto po natin ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa ating mga biyaya pong binibigay nyo. Shoutout po sa inyo. Kay Eric Hershio, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Gay at Shena, Balance Vision TV, kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jesus Valdevena, si Baby Roman at Ate Isan ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at shoutout po sa inyo lahat. Thank you po at siyempre po yung ingat po tayo. God bless po sa inyo lahat at taste lang po tayo. Bye-bye.